inyong lahat mga kapatid. Amen. Happy first Sunday of the month. Nangalahati na naman ng taon. Mamaya, Christmas na lang. Christmas time na naman. Next Sunday, next Sunday, Happy Father's Day. So, tayo mga ama, mag-prepare nga rin tayo ng awitin natin. Amen. Kagalakan mga kapatid. Nandito si bisita natin, Sister Cathy Baruelo. Ang kakasama ng ating bayaw. Amen. Isang kagalakan na nandito ka para makapakinig ang salita ng ating Panginoon. Amen. Papastorb na. Kung mayroon kayong mga Bible sa bahay, pwede niyong i-jot down ito. Basahin ko sa John 1 verse 38. Umpisahan ko sa verse 35 muna. Pero focus tayo sa verse 38. Again, the next day after John stood and told his disciples, and looking upon Jesus as he walked, he said, Behold the Lamb of God. And the two disciples heard him speak, and they followed Jesus. Sinundan nila ang Panginoon. Sa verse 38, then Jesus turned and saw them following. Sinusundan nila ang Panginoon. And said unto them, What seek ye? Ang sinabi ng Panginoon, What seek ye? Sa Tagalog, ano ang hinahanap nyo? Hindi niya sinabing, sino? Kung ho, tumutukoy sa tao. Sino? Pag sinabing what, ano, tumutukoy sa mga bagay. Amen. They said unto him, Rabbi, which is to say, interpreted as a master or pastor, where willest thou? Ang tinatanong sa kanya ng mga disciples, saan ka nakatira? Yeah. Amen. Ang binanggit ng Panginoon kanina, bagamat sinusundan siya ng dalawang disciples, sabi niya, what seek ye? Ano ang hinahanap nyo? Hindi naman niya sinabi na, sino? Pagka sino, tumutukoy sa tao. Pagka ano, tumutukoy sa mga bagay. Mayroon siya lang hinahanap. Amen. Ang tinanong sa kanya, saan ka tumitira? Hindi naman sinabing, saan ka nakatira? Tumitira pa lang. O, saan ka tumitira? So, ibig sabihin yun, mayroon siyang lugar at tumitirahan. Amen. Parang dito, what seek ye? Sabi natin sa isang salita, what are you looking for? What are you looking for? Sa ibang salin. At sasabihin naman ng mga disciples, we are looking for Jesus of Nazareth. Sa bandang verse yan, dyan. Hinahanap namin si Jesus na Nazareno. O halimbawa dito sa Pilipinas, marami na naghahanap nung panahon ng pandemic. Hinahanap nila ang Diyos. Hinahanap nila si Kristo. Ang daming problema sa panahon na yan. Pati simbahan, nasubukan kong nag-bike, mapadaan kami sa Manawa, hanggang sa labas, mayroong distance na kamas pa. They are seeking Jesus Christ. Pinahanap nila yung kaligtasan. Amen. Ay, sasabi dito, we are looking
for Jesus Christ of Nazareth. Nazareno. Hanapin mo dito sa Pilipinas. Ando sa Quiapo. Ang word na Nazareth, mga kapatid. Kaya bakit ginamit the Jesus of Nazareth? Ang word na Nazareth ay place of the criminals and hoodlums. Lugar ng mga kriminal. Maruming lugar ang Nazareth. Pinakamaruming lugar sa bandang Israel ang Nazareth. Kumbaga dito sa Pilipinas is Tondo, Quiapo. Bakit Jesus of Nazareth? Bakit andun siya sa pinakamaruming lugar? Ang daming kriminal, mga hoodlums. Ang liwanag ng Bible, ang Panginoon pumunta sa mga makasalanan, hindi sa mga matuwid. Amen. Homes of the place of the criminals. Galing siya doon. Anong gagawin niya doon? O, di ba? May purpose ang Panginoon. Hindi na siya pupunta sa matuwid, mga kapatid. O, saan ka nakatira? Rabay, saan ka nakatira? Hindi niya binanggit kung saan lugar. Ang sinabi, come and see. Come and see. Halika't tignan mo. Oh, habang binabagtas nila yung dagat, saan ba nakatira ito? Come and see. Yun ang hinahanap nila, mga kapatid. Sa panahon ng Panginoong Jesus Kristo, makikita mo si Jesus Christ na literal. Literal na makikita mo, makakasama mo sa panahon na yan. Pero pagdating ng panahon natin, hindi na ganoon. Darating si Jesus Christ sa kaligitnaan natin, tapos tatanungin natin, Panginoon, saan ka nakatira? Hindi na. Dahil sinabi na ng Panginoon, 2 or 3 that gathered in my name, I am in the midst of them. Halimbawa, kasama ko ito, tao. Dalawa kami nag-uusap about the Word of God. Hindi naman siya pupunta sa kalagitnaan namin. Hindi siya pupunta sa midst namin. Ang ibig sabihin ng midst, middle, sentro, ano ibinanggit kanina, puso. Ang sentro ng katawan natin, andito siya. Saan ka nakatira, Panginoon, ngayon? Ngayon, saan ka nakatira? Amen. Sa inyo, sa atin, andito sa ating mga puso. Amen. Nazareth, makasalanan. Amen. Bakit tumira pa ang Panginoon sa makasalanan ng katawang ito? Amen. May purpose, mga kapatid. Pumunta nga sa mga matutuwid, ay makasalanan, galing siya sa makasalanan, hindi sa mga matutuwid. Amen. Saan ka tumitira? Sa ngayong panahon natin sa atin nakatira. Kung maalala niyo yung preaching ng last December, sa Sabsaban, mga kapatid, sa manger, doon isinilang ang Panginoong Kristo sa pamamagitan ni Virgin Mary. Isinilang ang Panginoon sa Sabsaban. Ano yung Sabsaban? Pulungan ng baka, kainan ng baka. Ano yung lugar na yun? Marumi. Bakit pinili yung marumi? Daming damo, daming ibak ng baka, ang daming ihi. Marumi. Bakit pinili yung marumi? Mayroong purpose na lilinisin. Kapatid. Saan ka nakatira? Meron naman, mga kapatid. Doon sabi, ay yung manger na yun, yung sabsaban, ang spiritual application ay tayo yun, mga kapatid. Ipinanganak ang Panginoon sa sabsaban. Pinanganak ang Panginoon na sa atin. Ibig sabihin tayong nagtatap sa Kanya. Tayo yung kumanlong. Kaya andito siya kung may maraming maghahanap ngayon. Nasaan ba ang katotohanan? Nasa Branhamites ba? Nasa Kaanay? O nasaan ba ang katotohanan? Come and see. Makinig ka. To see is to understand, mga kapatid. Come and see. Nasaan ang katotohanan? Nasaan ang katotohanan? Nasaan ang Diyos? Amen. Asan na yung hinihingi kong isang kaban na bigas? Titingala ka doon. Hindi. Dahil nung natupakan ka, matay kang nagpwesto, tignan mo na yung katabi mo. Amen. Habang nagbibitaw ng katotohanan yan, tignan mo yung katabi mo. Yung iba siguro, hindi ako naniniwala dyan. Amen. Diba? What sick eh?
What's it? Ano ang hinahanap nyo? Hinahanap yung isang bagay na katotohanan, mga kapatid. Amen. Nasa ating mga puso ang Panginoon. Kung na may naghahanap na sanang katotohanan, come and see. Dumalo ka sa church. Subukan mong pumunta sa church at makinig. Amen. Yun lang naman ang ibig sabihin ng mga kapatid. Bakit pinili ang Nazareth na lugar na isa? Sa place of hoodlums, criminals, prostitutes. Amen. Is there good? In Nazareth, meron bang mabuti na nanggagaling sa Nazareth? Wala po, mga kapatid. Ang Panginoon lang nanggaling doon. Ibig sabihin, lilinisin ka niya. Tayo yung Nazareth din, mga kapatid. Amen. So, jajak down tayo doon sa Isaiah 45 verse 22. Isaiah 45 verse 22. Ito. Ang sabi nito sa verse 22, umpisan ko sa kalagitnaan ng verse 21. Sa kalagitnaan ng verse 21, sabi ng Panginoon, have not I the Lord, and there is no God else beside me. A just God and a Savior. There is none beside me. Sa 22, look unto me. Amen. Look unto me and be ye saved. Ituloy natin, all the ends of the earth, for I am God, and there is none else. May binanggit dito, Panginoon, look unto me. Sabi sa Tagalog, pagmasdan niyo ako, tignan niyo ako. Ang ipapamangkat natin dito is focus to the Word of God. Amen. Pag sinabi ang look unto me, siyempre, ang look unto me sa isang translation, pay attention. Pay attention. Pay attention or focus. Amen. Ngayon, marami na tayong mga pumupunta sa churches, no? Lalo na yung panahon ng pandemic. They are looking for Jesus Christ. They are looking for the truth. They are looking kung paano sila ma-save. Masabi ng Panginoon, what is the purpose? Bakit hinahanap niyo ako? Di ba? Bakit? Anong purpose? Bakit kayo nandito? Maraming sinasabi ng Panginoon sa mga ganyan. Anong purpose mo? Why are you seeking the Lord? May mga iba niyan, talagang na-experience na natin, mga sisters. Pupunta nga ako sa church. Isusuot ko na yung pinaka-the best na damit ko. Yung mga libo-libo ang bayan. Pupunta sa church. Agaw pansin, tignan mo. Nasa akin, center of attraction. Ano, purpose mo? May kagpalasattaw. Mayroon po, pastor. Di, simbang po di balayda. Anya nga ginanggam din pastor. Ay, diyan mo, diyan matarusan. Kita biso, kakaduan, losyang din. Pinagalas di palandana. Anya nga ginanggam din pastor niya. What are you looking for? Yung sabi niyo, look unto me, pay attention to the word of God. Hindi yung... Hindi mo si Christian, sarat tagungan, diyan kayatan. Kasi magkapauman ulit na rapunganan. Ay, diyan ka matinan, ito kadalitsun sa baak ko na. Ay, grabe. What is the purpose? Forsaking the Lord to be saved? Yes. Hindi.
Ay, yung kadaya si Dada, arawan. Lagdag. Ay, hindi nga masultaw. Tambak to, no dati litsong kawali. Ay na po, talo nga bulan ako naglitsong kawali, di mo imbatinan. Ay, yan po. Tama kailangan natin na man shall not live by bread alone. Yes. Ay, siyempre, hindi lang naman sa pagkain physical. Hindi na naman natin, yung kaibigan ko, ang pastor sa amin, sabi niya, nagkaroon siya ng dialogue ng kapatid niya. Kahit hindi mo pakainin ito, basta pakainin mo ito sa kapuso, sa word of God, pakainin mo. Kahit hindi mo pakainin yung tiyan, kasi ba ng kapatid, hindi ako susunod sa'yo. Hindi ko napapakain tiyan, kung paano ako makapagpunin na ulusar na ako, makapag-press down pa ako. Balance. Ibalansi mo, kapatid. Eh, nagtanong sa akin yun. Ay, ibalansi mo, hindi pwede. Paano ka makapagpuri ng hallelujah? Gutom na gutom ka na, mamaya nabanggit ko. Lauya, hindi hallelujah. Kaya balansi, mga kapatid. Amen. Look unto me. Pay attention. Ang word of God, yun ang ibig sabihin ng look unto me, pay attention, and focus. Amen. Pagpunta sa church, focus to the church. Pay attention to the preacher. Tama. Eh, siyempre yun ang pinuntahan natin eh. Mamaya na yung kape. May time yan. Amen. Kasi sa panahon natin ngayon, tingnan niyo yung mga nangyayari. Hindi tumitigil ang sigalot sa mga ibang bansa. Ang problema ng ibang tao, tinitignan nila yun. Yun ang pinagmamasdan. Laging pinakikinggan sa TV o sa balita. Hindi na tumitigil. Eh, mapigilan mo ba? O, hindi magpiatis ka na ng kay Jesus. Amen. Eh, kahit titignan mo ng titignan, walang mangyayari sa'yo. Dahil magbubumbahan sila, magpa-arabis. Masarap ang mga rote sa Misael. Hindi, enjoy ka lang ng tibig mo, Sister Banji, Sister Tasing. Matatanda na, magkakaroon na tayong edad. Enjoy nila. Dadaanan ko edad, maknag nga pong bataya ba? Maknag na talaga, niya maramidang. Amo, masarapa. Relax lang, relax. O, kung kailangan, parang at least ka na lang sa Panginoon talaga. Yes. Wala ka nang magagawa eh. Amen. Total, alam mo na naman, kinalalagyan mo. Tama. Alam mo na naman na mayroon ka ng eternal na buhay. Assurance. Amen. Mayroon tayong eternal na buhay. Huwag kayong magulumihanan. Ginawa tayo ng Diyos. Nakaas-asping na. Eternal Spirit. Likas di mo't kalagayan tayo. Amen. Yung mensahe natin, dito, jump tayo na sa Matthew 14. Pababa lang ito. Matthew chapter 14, verse 22. 33. Ang haba. Matthew 14, chapter 22. Amen. Laktaw ko na. And straightway, Jesus constrained his disciple to get into a ship, barko, and to go before him unto the other side. While he sent na multitude sabi, mga tao na lumapit sa kanya, pinauwi na niya. And when he had sent the multitudes away, napawin niya yung mga multitudes of people, he went up to the mountain to pray. And when the evening was come, he was there alone. Nag-iisang Panginoon doon na nanalangin. But the ship was now in the midst of the sea. The ship, barko, mga lagad, andun na sa gitna. Midst of the sea. Two sweet waves, for the wind was contrary. Malakas ang hangin. And in the fourth watch of the night, Jesus went unto them, walking on the sea. Naglalakad sa ibabaw ng tubig. Dagat. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled. Nagulumihanan sila, saying, "It is a spirit." And they cried out for fear. Sa Tagalog, it is a spirit, sa isang banggit,
may multo. Multo, sabi nila. Jesus Christ. But straight with Jesus speak unto him, saying, Be of good cheer. It is I. Be not afraid. Ako. Kanya. And Peter answered him and said, Lord, if be thou. Parang nag-doubt na. Kung ikaw nga, bid me come unto thee on the water. Ang Panginoon, and I say, come. And when Peter was come down out of the ship, bumaba siya sa tubig, Walk on the water. he walked on the water to go to Jesus. Subukan niya rin lumakad sa ibabaw kasi naglalakad ang Panginoon. Ang sabi din, and he said, come, but when he saw the wind, nakita niya, sa likuran ng Panginoon, ha? And when he saw, The wind. and when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. But when he saw the wind boisterous, he was afraid and beginning to sink. Sinubukan na rin bumaba sa barko. So sinubukan niyang maglakad sa ibabaw ng tubig para pupunta kay Lord. At nakita ni Pedro ang isang dambuhalang hangin, boisterous, Wind. wind, boisterous. At ay yung boisterous wind na yon, nag-create ng malaking alon. Nagkaroon ng parang tsunami. Tapos ang nakita niya parang tsunami. And beginning to sink. At si Pedro ay unti-unti nang lumulubog. Amen. Tapos, ang sabi ni Pedro, nung lumulubog na siya, sumigaw siya. He cried, Lord, save me. Lord, save me. Pero yung mga kapatid, kanina sa Isaiah, looking unto me. Tignan niyo ako, sabi ng Panginoon. You look unto me, pay attention to me. Nung nakita nila ang Panginoong Hesus na naglalakad sa tubig, anong sinabi? Ang Panginoong Hesus, naglalakad sa tubig, yung word, andyan. Nasa harapan natin. Hindi. It is a spirit. Multo, yung dumarating. Mabiro. Ang Panginoon, na sinabi ng iba, yung ay multo. Sabi ng Panginoon, ako ito. I am the word of the hour. Amen. I am the word of the present. Peter, I am the present word of the hour. Oh, kung ikaw nga, nag-doubt. Kung ikaw nga ang katotohanan, nag-doubt na eh. Nag-alangan eh. Bid me to come to you. Pero tinignan ni Pedro, nung nakita niya yung boisterous wind na malakas na hangin at nag-create ng tidal wave, nagalit siya. Natakot siya. Tapos, bumabagsak na siya sa ilalim. At anong sinigaw niya? Lord, save me. Nag-doubt. Kulang sa pananampalataya, mga kapatid. Nag-doubt sa mensahe ng kapanahunan. Sino na kaya ang katotohanan? Sino na sa kanila? Napakarami na dito sa buong mundo. Sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. Kung sino nagtuturo ng whole Bible, whole message na nanggagaling sa pangaral ng Panginoong Diyos at mga apostoles, mga kapatid, hindi tayo lulubog. Amen. Ano sabi niya? Kung ikaw nga yan, Panginoon. Anong tinignan ni Pedro? Nasa harapan niya ang word of God, ang word of the hour. Nasa harapan nila, tinignan niya yung background. Ang laking alon. Tinignan niya yung background, samantalang si Kristo nasa harapan. Bakit ka tumigit sa background? Ayun, lulubog na siya. Ano pa naman yung preacher na yan? Ang sama ng ugali, ang niyabang niyan, bakit? Babagsak ka nga, lulubog ka nga, kasi tumitingin ka sa background. Tama. Tignan mo yung nasa harapan, tignan mo yung binibigkas na salita. Tapos sabi ni Pedro, Lord, save me. Lord Jesus Christ is straight forth his son. Inabot si Pedro. Sinabi lang multo, siyang nagligtas sa kanya. Lord, save me, multo. Niligtas. Biro mo rin, sinabihan mong multo, niligtas ka pa. Bandang huli. Brother Jerry, kung multo sa church.
Ay kung nagbarong na ako, nakibulak sa ilaw, ay sige, lumuntis ka ng buhay. Amen. Hindi nila na-identify yung word of the hour, Mr. Banji. Parang marami ng, ay, total. Ay, meron na rin ako eternal na buhay. Ganito na lang. Ay samantalang si Jesus Christ na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Ang alam niyo ang tubig, judgment yan. Nasa ibabaw lang siya. Kasama natin, nasa ibabaw tayo. We are all above all that judgment. Kaya wala tayong dapat katakutan. Tapos sabi ko ngayon, Lord, save me ha. Nasabihin, nasib ka na eh. Tayo ngayon ang hinahanap na maging Savior. Amen. Al-aliyamot mo nata eh. Di ba? Ajal-aliyang horti nang iligtas kanya ta. Amen. Biro niya. Ipi attention mo kung it is I. Wala na lang araw din. Ako nga, I am. Kaya di ba ka talatang alya? Kasano ko maligtas nga. Saka tumulang paraya. Lord save me, wala naman lang. Oh. Bro, isignak man mo. Tapusin natin mga pet sa isang maikling kwento. Related sa mensahe. Amen. Isang Sunday, bago mag-umpisa ang preaching, may isang kapatid na lumapit sa pastor. Hindi natin sabi na babae o malalaki, basta kapatid. O na mabanggit mo na lagi, babae. Amen. Sabi niya sa pastor, Pastor, huling linggo ko na ito. Hindi na ako atin sa susunod na linggo. Bakit naman, kapatid? Anong dahilan? Amen. Kasi, tuwing service mo, marami akong nakikita sa loob ng church. Ano ba nakikita mo? Yung iba, sa likod, nagdadaldalan, nagmamaritisan. Ano ba? Ay, may pa akong nakikita sa likod, nagmamayabang, mapagkunwari. Nagkukunwari na ganyan, pero nagmamayabang yung suot. Grabe. Ano ba nakita mo? Andun sila, nagkakape. Ay naku, nakita na naman niya yun. Ano pa kapatid ang nakita mo sa church? Ayaw ba nagsisilpon, nag-i-email, walang hindi nagpipi-atensyon. Nag-i-email sila. Ah, ganun ba? O, pastor, kaya alis na ako. Yes, kapatid, bago ko lang umalis, hihingi ako ng pabor. Amen. Ano yan, pastor? Kumuha ka ng isang basong tubig. Totoo. Amen. Pupunuin mo yan. Pupunuin mo. At habang nag-preach ako, ikutin mo ng 3 beses ang kongregasyon na walang gapatak na tutulong sa tubig sa baso mo. Amen. Oo, pastor, madali lang yan. Kaya nag-umpisa na ang pastor, nag-umpisa na naglalakad, hawak-hawak niya yung baso na punong-punong tubig. Lalakad. Hanggang sa matapos ang preaching, mga patid, natapos din yung pag-ikot niya. Amen. Walang tumulong na kahit isang patak sa isang basong tubig. Amen. Sabi niya, pastor, natapos ko na yung sinabi niya. Wala akong tumulo. Ako nakita ko walang tumulo eh. Si pastor, pwede na ba akong umalis? Di magtatanong muna ako. Amen. Tatanungin muna kita. Nung unang ikot mo, mayroon ka bang nakitang nagmamayabang? Wala, pastor. Pag ikot-ikot mo, mayroon ka bang nakitang nagkukunwari? Nagdadaldalan? Wala eh. May nakita ka bang nagkakape? Wala, pastor. May nakita ka bang nag-iin? Wala po, pastor. Tama, bakit? Nakapokus ang mata mo sa basong tubig. Yes. Amen. 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 Mali lahat kung titingin tayo sa kapatid. Totoo. I-focus mo ang mata mo, ang paningin mo kay Kristo. Look unto me and be saved. Maliligtas ka ba? Hindi na. Kastoy ba? Kastoy mo? Hindi ka tunapanan. Ako tikaligtasan mo. Amen. Kaya sabi, look unto me at pay attention to the word of the hour. Amen. Amen. Kasi sa Saul, maiksi lang ito. Amen. 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 Praise God. Salamat sa Panginoon. Amen. Pero yan. Oh. Dagdagan mo kung mayroon kang idagdag. Baka tapay. Wala na. Sa next naman. Tuloy mo na sa panalangin. God bless po, Brother Jerry. Amen.
Nabusog ka kayo, nabusog po kayo. Amen. Hallelujah. Okay, ang ganda. Nabitin kami doon. Parang gusto pa namin kumain. Mamaya na yung tiyan. Amen. So napakaganda po ng mensahe. Amen. Hallelujah. Focus to the word. Amen. Maganda yung sinabi kanina ni Brother Jerry about dun sa judgment. We are above all the judgment. Amen. Sabi doon sa Bible, mga kapatid, darating ang time mapapalitan ng bagong earth at New Jerusalem, sabi niya. At nabanggit doon, mawawala na yung sea. Mawawala na yung tubig. Ngayon, mga kapatid, nung pandemic, nawala talaga yung sea. Aburidong mga tao, seeking the face of the Lord. Diba? Halos doon sa nangyari na yun sa COVID, pantay-pantay tayong lahat. Bakit kanyo? Naka-abuti. Amin nga masabat din ang afternoon. Hindi niyo napansin, pantay-pantay tayo pagdating ng sakit. Walang mayaman, walang mahirap. Amen. Ngayon, amen, kung magfo-focus tayo sa isang pangalan, mga kapatid, pantay-pantay tayong lahat. Mawawala yung, sinabi na Brother Jerry kanina, inggit. Mawawala na yung nakikita mong iba-iba yung ginagawa. Kasi nga, pag nag-focus ka doon, pati ikaw mababagsak, mga kapatid. Amen. Pag mong hayaan yung mga nandyan sa paligid mo, yun yung mag-aakay sa'yo palubog, gaya ni Peter. Amen. Biruin nyo, si Peter, nakatapak na talaga. Nung nakafocus siya kay Lord, nakakad siya. Pero nung nakita niya yung waves sa likod ni Jesus, lumubog siya. And then sabi niya, help me, save me God. Isang nakita ko doon sa sinabi ni Brother Jerry kanina, useless yung accomplishment mo kung wala kang Jesus na tinatawag. Wala kang. Bakit kanyo? Nung lumubog si Peter, saan siya lumubog? Sa ilalim ng paanan ni Jesus. Kaya nga titignan natin, walang mataas sa atin na pinag-aralan ka man or wala, walang mataas, walang mababa. Nandun pa rin tayo sa paanan ni Jesus. Humihingi ng tulong. Amen. Mayaman o mahirap, parehas na humihingi ng tulong. Nandun tayo sa paanan niya. Amen. So, God bless you, Brother Jerry. Napakaganda ng mensahe. Amen. At lalagay ko yun sa reference ko. Amen. Maganda siya. Amen. So, hallelujah. Tayo pa ito ngayon. Amen. Awitin natin yung salamat. Amen. Hindi ako nagsasamang awitin ito. Kasi yun ang alam kong may bibigay ko lang sa Panginoon eh. Pasasalamat. Amen. So habang inawit natin ito, malaya po tayo magbigay ng ating offering sa ating Lord. Tithes and offering. Amen. At gawin natin panalangin ng mga bagay-bagay na yan. Amen. Hallelujah. So pasasalamat mga kapatid. Amen. Wala. Wala yung power. Sige po. Amen.
tinatawagan ko po ang ating mahal na pastor, Pastor Bratti, para sa ating closing prayer. God bless you po, Pastor. Uri ng Panginoon, tayo po yumako at manalangin. Lord, salamat po Panginoon sa pagtatapos po ng gawain ito. Tunay nga Panginoon na kami po ipinagpala mo sa mga espiritual na pagpapala. Kasi sinabi mo Panginoon, sabi ng preaching kanina, na ang tao hindi lamang po nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita mo Lord na namumutawi sa bawat lingkod mo na ginagamit mo Panginoon. Salamat po sa salita ng buhay, nagsisilbing inspirasyon namin Panginoon sa pang-araw-araw na aming pamumuhay bilang Kristiyano Panginoon. Salamat po Lord at tinuturuan mo kami patuloy na mag-focus sa iyo sa iyong mga salita Panginoon. At yun po ang nais mo sa aming mga buhay Panginoon. Na hindi po kami Panginoon mag-focus sa namang mga bagay kundi Lord kami mag-focus sa Panginoon. Nang sa ganang Panginoon na hindi pa kami na-distract Lord sa paglilingkod sa iyo Panginoon. Salamat po Lord at ginamit mo si Brother Jerry Panginoon na bilang daluyan na magpapalang spiritual Panginoon. Salamat po Lord sa buhay na yan at sa bawat isa na narito Panginoon. Salamat po Panginoon. Pinupuri ka namin Lord sa lahat ng bagay na yan na nakakalog mo. At tunay nga po Panginoon na hindi ka nagkulang po sa bawat isa. Kayo po ang kumakatag po ng lahat ng aming mga pangangailangan Panginoon. Para spiritual man, material man Panginoon, physical. Salamat po sa lahat ng mga bagay na yan Panginoon. Pinupuri ka namin Lord. Salamatan po sa aming pasamantalang paghihiwalay. Ingatan mo kami muli sa aming pag-uwi sa aming mga tahanan. Ingatan mo kami ang bawat isa Panginoon. At makarating kami Panginoon na safe and sound sa aming mga tahanan Panginoon. Pagpalaan mo pong bawat isa na narito at maging Panginoon mga pagpapalang pang-physical na inihanda ng iyong mga anak. Nanay po natin Panginoon muli Panginoon pagpirapirasyon mo ito Lord at multiply magsilbing karagdagang kalusugan ang iyong katawang physical Panginoon. Maraming salamat po Lord sa mga kamay na ginamit mo at nawa Panginoon patuloy pong pangunahan pong bawat sa Martha's Ministry Lord, patuloy pong pagpalay Panginoon at maging Lord ang kaloob at mga pinansyal Panginoon sa offering. Dalayan po namin Panginoon, kayong patuloy Panginoon na mag-bless nito at nawa Panginoon mga bagay nito Lord ay magamit po Lord sa iyong pong kubasan Panginoon. Matugunan ang lahat ng pangangailangan ng church na ito Panginoon. Gamitin mo Lord ang mga pananalaping ito Panginoon para po sa ikalalago Lord para po sa iyong gawain Panginoon. Maraming pong salamat Lord. Pinupuri ka namin muli ito. Salamatan po Lord. Sumagit Panginoon. Alat ng mga bagay nito Panginoon ibinabalik namin ang kapurihan. Pasasalamat Lord. And we ask all these things in the mighty name of the Lord Jesus Christ we pray. And everybody say amen. Amen. Magkamay po tayong lahat. God bless us all. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. God bless po sa lahat po nating mga kapatid from abroad. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. Brother Boy, Sugina, Sir Dati, Sir Brother Adrian, Brother Brother Ben, at sa lahat, Brother Joy, alam ko nandito na sila, si Brother Joy, God bless you, family.